Pass! What were some of the most significant challenges you faced during teenage years, and how did you overcome them? How did these experiences shape your understanding of adulthood? Sa akin, super lucky talaga yung effect sa akin nung breakup. Kasi dinepend ko yung words ko sa happiness ng ex ko. Parang kung every time na nakikita ko masaya yung ex ko, parang naisip ko, paano siya masaya na Wala ako. Tas ako super miserable. Oo, ang miserable ko ngayon. Parang ikaw lang yung nagsasuffer. Oo, parang ako lang nagsasuffer. Ganun. Tapos, nung nagkaroon ako ng ex-friends din, parang ngayon pag nakikita ko silang masaya, tapos parang ngayon nafe-feel ko na ako lang ba yung affected? Parang ngayon na ako lang ba yung na-hurt sa situation na to? Ganon. Doon na nagsimula yung insecurities ko. Kasi yung ex ko, ilang weeks lang may story na siya ng babae. Kalaro niya sa COD M. Ako hindi ako marunong mag-COD M. As in, like lahat na ng games na lalaro namin, Minecraft. As in, lalaro namin together ngayon. Tapos pag pinipilit niya ako mag-COD M, sila kayo ako. Kasi hindi ko kaya bumaril nga. Hindi ko nakikita yung kalaban na nakikita nila ako agad at mamamatay na ako. Tapos parang kahit yung simpleng bagay lang yun na yun. Pag inisip ko ngayon, ang simple pero nung time na yun, ang laking bagay na ng COD M na hinanap niya sa iba yung wala sa akin. Parang sa mga friends din nga pag ngayon may nakikita ko na total opposite ko yung personality ko, ganyan na sasabi ko na ouch, ganun pala yung gusto nila. Parang ganyan ano ba dapat? Parang ganyan. Kasi Question mo yung sarili. Oo, question ko yung sarili ko na dapat ba tahimik lang ako? Like, pabebe lang ba? Iba ba yung personality? Oo, like, Kasi ganun yung gusto mo. Oo, kasi parang super eager akong malaman nung time na yun na ano ba dapat yung personality ng isang tao para magustuhan siya ng lahat. Tas, di ba, tas ngayon na-realize ko na hindi ko kailangan mag-pretend sa mga tao para magustuhan nila. Ako. Sige, yung ikaw. yung mahirap mag-excel sa ACADS. Grade 12 at grade 10 ngayon online class lang. Tapos ngayon, syempre, nakaka-with honor ako noon. Syempre, online class. Tapos nung nag-grade 12, inisip ko na, kaya pag hindi ako maka-honor ngayon kasi nag-honor ako nung grade 10 and grade 12. Ay, grade 10 and grade 11. Tapos, so yun, ginawa ko yung makakaya ko. Tapos, andun din yung mga friends ko na iniisip ko noon na si Aliyah ngayon binigay na ni Lord upang para maging masipag. Ganun kasi ang sipag niya as in. Siya yung palaging may notes palagi sa kakasend pa lang ng PowerPoint ngayon nagsusulat na ganun siya. Tapos ngayon si CJ noon ngayon hindi siya palaging sumusunod sa rules. Ganun. Parang inisip ko na binigay ni Lord yung mga kaibigan ko noon para maging maayos yung maging maayos yung grade 12 ko na Ang tahimik ko talaga, promise. So, wala akong masyadong ka-close. Ganun. Kung may kakausapin ako, parang okay, casual, pero ganun. So, parang, ayun yung challenges na nakakon ko. Parang dahil sa pagiging introvert ko, parang yung sinabi ni Cyrene nung dati, dahil sa pagiging ko, ang tahimik ko, maraming opportunities na hindi ko nakuha. Akin yung kasi nung high school, yun yung both parents ko nasa ibang bansa. Pati sa Noon. Tapos, yung tita ko lang yung kasama ko sa bahay. Pero yung tita ko, iba kasi yung religion niya Parang yung busy sila po sa religion nila, yung pupunta sa bahay-bahay, tas may mga mass sila. Tas parang di ba iniwan ako ng parents ko sa tita ko, para siya yung magbantay sa akin, mga alaga sa akin, ganun. Pero yung tita ko, parang hindi niya nagagampanan. Kaya, napilitan ako na ako na lang mag-isa, ako na lang bubuhay sa sarili ko. So yung pera na binibigay sa akin, parang direkta na sa akin yung allowance, ako na mag-budget. Yung allowance ko, ako na yung talaga magtitipid na lang ako, gano'n. So nung high school ako, tamad ako kasi nung high school. Tapos syempre, kailangan maaga kagigising para magluluto ng baon.
Pero hindi ako nagluluto kasi tamad ako. So, hindi ako nagbe-breakfast, hindi ako nagbabaon. Pag nasa school na, doon na lang ako kakain. Na ng mga sa recess, ganon. Minsan hindi pa ako bumababa kasi nasa third floor. Oo. Tapos, nag-iipon ako nung high school. Kaya hindi talaga ako. Nung grade 2 lang, nung grade 2. Kaya ang payat-payat ko noon. Tapos, yun na din yung parang ngayon na ano ng nanay ko ngayon na, bakit pumapayat ka na? Kasi hindi na ako kumakain. Hindi na ako nagluluto ng pagkain ko pag sinisipag na lang. Parang meron pa once kat sa gabi na lang ako kumakain. Yung na-realize ko naman kat parang kailangan mo talagang mag-survive Truly. na ikaw mo lang. Truly. Para maano mo rin sa pagtanda mo. Ganun. Truly. Pass. We all have that turning point where childhood feels like it's slipping away. Describe what a specific event or realization or a conversation that made you feel like, wait, hindi na ako bata. Ngayong college talaga. Nung college. Kasi nga super na spoon feed ako Oo. nung LM, nung high school. Talagang nung high school, nagda-driver pa ako nung as in, driver na hatid sundo pag may group projects. Driver din, magsistay lang siya sa Stay siya? place. Hindi sa school sa place na pinag-filman namin, ganun. Yung food, hindi ko kailangan alalahanin. As in, lahat na binigay. Oh. Tapos nung nag-college ako, parang ay doon na nagka-condition. Na-realize ko na hindi na ako bata. Nung nagkaroon tayo ng lesson sa CFE, yung may consumerism, Oo. na hindi porket trending, kailangan mo bilhin. Yun, dapat ka maging wise sa pag-spend ng money. Masal na yung time. Na-realize ko na kailangan ko mag-spend ng time sa present. Truly. Kasi yung present pinakamahalaga. Kasi sa past wala kang magagawa doon. Tapos sa future, tapos na. yung future hindi pa nangyayari. So yung kailangan mong i-worry yung Present. ngayon. Oo. Tapos kailangan sa yung money, yung time, pati yung effort wisely. Wag kang exert ng effort sa tao, sa friends, sa relatives na hindi naman may same energy yung binibigay. Oo. Sa akin, na-realize ko na hindi na ako bata nung kwan. Siguro nung inaalagaan ko yung kapatid ko. Kasi ako talaga nag-alaga sa kanya from bata siya. Ilang taon niya palang 1 hanggang 4 or hanggang 5 ako talaga nag-aalaga sa kanya. So parang dun ka na-realize na hindi na ako bata, kailangan ko na siyang alagaan. Ganon. Siyempre na-realize ko na. Tsaka na-realize ko na naman nung hindi na ako tinutulungan ni mama sa mga assignment. Ako, nung na-realize ko na hindi na ako bata at nung yung mga pinsan ko, nagkapamilya na ngayon. Yung mga older cousins namin, nagkapamilya na, may trabaho na. Tapos yung parang papalapit na ngayon sa akin. Parang ngayon papunta na ako dun sa na part na yun, na parang ngayon papunta na patanda na, pagtatrabaho na. Tapos yung ngayon, hiwa-hiwalay na kami magpapinsan. Yun yung na-realize ko na hindi na ako bata. Siyempre, na-realize ko na hindi na ako bata ngayong college na. Kasi, nag-boarding ako. Siyempre, ako yung gumagawa lahat. Ako na yung gumagawa ng sariling list ng bibilhin. Kasi, siyempre, ako nang bumibili mag-isa. Present, last. Are you satisfied with yourself right now? Siguro, kwan, okay lang. Ganon. Pero hindi ako satisfied. Ayun. Pero okay na. Okay lang. Pero hanggang doon lang. Decided naman. Oo. Okay lang. Ay, masaya naman kasi siyempre ngayon nalalabas ko na yung yung hindi na ako mahiyain, gano'n na. Oo. 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 Kasi, meron na yung nanay ko. Hindi, yung parang na-feel ko na ulit na may nanay ako. Tapos, na may jowa na din ako. Tapos, lumalawak yung mga Circle of circle of friends ko. Kaya naging satisfied. Tapos, nagiging better na din sa akin compared nung high school. Ako ba't hindi pa ako satisfied sa life ko ngayon. Pero masaya ako. Pero hindi pa rin ako satisfied. Pero meron pa rin yung hunger na mag-strive harder, more, ganun. Kapag sub-goals, yun yung sub-goals ko lang yung sa average ko ngayon. Pero kung yung main goals ko
syempre hindi pa rin ako satisfied. Kailangan ko pa rin ma-achieve. So, pero masaya na. Compare mo last. Future! What are some of the key skills or qualities you believe are essential for becoming a successful adult, and how do you plan to develop them? Are there any specific goals or milestones you're working towards to achieve a sense of adulthood? Wow. Siguro yung skill na pakikipag-socialize, pakikipag-interact sa ibang tao, ganun. Kasi need mo yun para sa future mo. Like, if Need mo makibagay. makipag-socialize, if gusto mo maging successful talaga, need mo makipag-socialize, di ba? Kasi kailangan mo yun, skills yun na magagamit mo until mamatay ka. Masaya naman ako na nakikipag-socialize ako ngayong college. So, ibig sabihin may improvement. Yung discipline, yung quality. Wow! Feeling ko very essential ngayon at sa future. Kasi sabi nga nila, yung motivation, yun yung driving force mo to be the best version of yourself. Pero sa akin, hindi enough yung motivation. Kailangan mo ng discipline. Discipline sa life. Parang ngayon kapag discipline ka kasi na tao, alam mo mag-hold back. Alam mo kung kailan ka mag-hold back. Alam mo kung kailan ka aatake. Parang ganun. Kapag galit ka, discipline ka enough na hindi i-lash out sa ibang tao. Parang ngayon, iko-continue siya sa sarili mo. Alam mo kung ano yung outlet na maganda. Sa akin, patience. Wow! Patience is a virtue. Patience kasi, feeling ko talagang kailangan pagtanda. Lalo na pag may pamilya ka na, pag nagtatrabaho ka na. Ako ay pagiging organized. Kasi mahalaga yun para alam mo yung mga susunod mong gagawin. Like, ino-notes mo talaga yung bukas yung gagawin mo. Para may magawa ka, may matapos ka, ganun. Para makakatulong din yun sa pag-improve ng sarili mo. Dapat sa isang araw ko't may matapos ako na gagawin. Wow! Pero syempre Masipag. Ikaw, Janelle. kahit silang dalawa, pero kami namin last minute lang ako. Laging last minute. Kunyari may binibigay na task ko, tapos na Tapos na. ready naman. Oo, yung programming nga kanina ginagawa. Sabi niya, kakakita niya lang. Tapos ginawa na agad. ginagawa na pala. Siyempre na-pressure sa submission na ako. Deadline. Pala.